silapit sa Diyos ng pag-ibig, at sa Kanya ay sumamba sa Diyos nating Ama. Iwanan at ating samahan ang Diyos ng buhay, Diyos nating gabay, at di na't magsilapit sa Diyos ng pag-ibig, at sa Kanya ay sumamba sa Diyos nating Ama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat sa misang ito, magsisimula po tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin, ng ating bayan ay maiadya sa mga kalamidad, lalong-lalo na sa isang malakas na lindol. Pagdasal natin ang kapayapaan para sa ating bayan. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa atin at sa ating simbahan, ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga nagpapamisa at mga kasama nating nagsisimba. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagdadapa ang sangkatauhang masuwain. Pagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kalipinan, ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Osayas. Ito ang sinabi ng Panginoon. Masdan mo siya'y muling kung susuyuin, dadalhin ko siya sa ilang, kakausapin ng buong giliw, at tutugon naman siya tulad nung panahon ng kanyang kabataan, nang siya'y kunin ko sa lupain ng Ehipto. At sa araw na iyaon, ang itatawag mo sa akin ay aking asawa, at hindi na aking Baal. Ikaw ay magiging aking asawa magpakailanman, Israel. Mabubuklod tayo sa katwiran at katarungan, sa matibay na pagmamahalan at sa kaawaan. Ikaw ay magiging tapat kong asawa, at makikilala mo ako, ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pupurihin ko'y pasasalamatan ng Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang puon at karapat-dapat na siya'y purihin.
Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tahanan siya'y nahahabag. Sa alinman lahi ang iyong ginawa ay papurihan. Ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakilay ipamamalita at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tahanan siya'y nahahabag. Ang mga gawa mong makapangyarihay ipamamalita sa lahat ng tao'y aking sasabihing ikaw ay dakila. Ihahayag nila ang lahat ng iyong mga kabutihan. Aawitin nila ang kabutihan mo, iyong kabaitan. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, samantalang nagsasalita si Jesus, may dumating na isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harapan niya at ang sabi, "Kamamatay lang po ng aking anak na babae. Ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya at mabubuhay siya." Tumindig si Jesus at sumama sa kanya, gayon din ang kanyang mga alagad. Sumunod din ang isang babaeng may 12 taon ng dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at tinipo ang laylayan ng kanyang damit sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako." Pumaling si Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, "Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananalig." Noon di kumaling ang babae. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, "Magsilabas kayo, hindi patay ang bata, natutulog lang." At siya'y pinagtawanan nila. Ngunit nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya. Hinawakan sa kamay ang bata at ito'y nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyayaring ito ay kumalat sa buong lupaing iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish kung saan nais lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Naranasan na po ba natin yung sitwasyon o pagkakataon o karanasan kung kailan nasabi nating walang-wala na ako? Kasi wala na tayong pera, wala na tayong pamilya o taong maasahan o wala na tayong lakas sa buhay para lumaban? Ang seryoso ko pong dasal para sa atin ay wag po sana natin itong maranasan. Now, maranasan naman natin, ang dasal ko ay mag-lead sa atin ang karanasang ito sa ating malalim na pakikipagtagpo sa ating Panginoong Hesukristo. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang karanasan ng kawalan ng 2 pangunahing tauhan na tinulungan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang una, yung opisyal ng sinagoga na may anak na namatay at yung babaeng dinurugo ng matagal na, 12 years na. Medyo maikli nga lang po ang narration sa atin ni San Mateo. Pero kung i-consider po natin yung parallel accounts ng pangyayaring ito ni San Lucas at San Marcos, makikita po natin ang karanasan talaga ng kawalan ng 2 tauhan na ito.
Halimbawa na lang po sa account ni San Lucas ay sinasabing yung anak ng kapitan or ng opisyal ng sinagogang ito ay kaisa-isang anak niyang babae. Yung mawalan ka lang po ng anak, mahirap na. Yung pang kaisa-isang anak mo pa or at least kaisa-isang anak na lalaki o babae, makakaramdam ka talaga ng kawalan pag ganyan. Lalong-lalo na kung ang lahat ay ginawa mo naman. Sa kabilang banda, yung naramdaman namang kawalan nung babaeng dinurugo ng 12 years na ay makikita natin sa account ni San Marcos kung saan sinabi doon na naubos na sa kapapagamot ang kabuhayan ng babaeng ito at walang kahit isang doktor ang nakapagpagaling sa kanya kundi mas lumala pa siya. And then, maruming-marumi pa ang tingin ng mga tao sa kanya dahil dinurugo siya. Makakaramdam ka talaga ng kawalan kung sa iyo man mangyayari ang ganyan. Pero ang maganda dito, sa kanilang kawalan, ang Panginoon ay kanilang natagpuan. That's when they forgot everything and even everyone but Him. Hindi na inisip ng opisyal ng sinagoga ang sasabihin ng mga tao sa kanya, kahit ng mga kapwa-opisyal niya, nang siya'y lumuhod at nagmakaawa sa harapan ni Kristo. Ganun din yung babaeng matagal lang dinurugo na maaring gumapang pa nga sa gitna ng karamihan para ang kasuotan ni Jesus, ang laylayan nito ay mahawakan lang. Sapagkat walang-wala na sila eh. But again, ang maganda nga po dito, sa kanilang kawalan, si Jesus ay kanilang nilapitan. Kahit last resort na. And then dun nga po nila na-realize na si Jesus ay hindi talaga pang last resort. Dapat nung una pa lang, dapat naging first resort na nila. Anyway, sa kanilang kawalan, si Jesus ay kanila pa rin natagpuan. And it's when yung kawalan nila ay nag-lead sa kanila upang si Jesus nga po ay lapitan. That's when they realize, yung sinasabi ng spiritual writer na when we have nothing left but God, we discover that God is more than enough. Kapag walang-wala na tayo talaga kundi ang Diyos lamang, matatagpuan natin, malalaman natin ng Diyos talaga ang tangi nating kailangan. At siya ay hindi lamang sapat, kundi sobra-sobra pa. Ito po ang dahilan kung bakit minsan di ko maiwasang mag-imagine kung ano ang naging reaksyon ng Diyos. Kapag may mga taong nagsasabing, walang-wala na ako, and then this person chooses to live in despair. Na-imagine ko ang Diyos na parang nalulungkot, nasasaktan. Kasi hindi po pwedeng maging walang-wala tayo. Kasi ang Diyos ay nandiyan, hindi siya pwedeng mawala, lalong-lalo na sa oras ng ating matinding pangangailangan, na wala na tayong ibang maasahan, wala ng tao, wala na tayong bagay na maasahan. Hindi po pwedeng mawala siya. Kahit nga tayo napakamakasalanan na. Kaya hindi natin dapat isipin yan, lalong-lalo na hindi natin dapat paniwalaan yan ng tuluyan, sapagkat hindi pwedeng mangyayari yan. Unless, paniwalaan natin yan, kahit ang Diyos ay nandiyan at hindi tayo iniwan, hindi talaga natin siya mararamdaman. Kung nakapako ng ating isipan, ako'y walang-wala nang talaga. That's why ang sabi ko kanina, wag po sana nating maranasan ito. Yung sitwasyon kung kailan sasabihin natin, tayo walang-wala na. Sapagkat hindi po natin pwedeng sabihin yon kung talagang meron tayong malalim na relasyon sa ating Panginoon. Never natin nasabihin yon. Now, masabi man natin yan, may pag-asa pa naman. Basta, katulad nung opisyal ng sinagoga at ng babaeng dinurugong na matagal na. Oras na maramdaman natin o oras na masabi natin yan, let's turn to Jesus. Not to despair. Hindi sa kawalan ng pag-asa, hindi sa pag-iyak araw-araw na parang kahit wala na tayong iniluluha na. Let us turn to Jesus. Kahit na siya'y maging ating last resort. Basta, huwag tayong mag-resort into despair. Dumulog tayo sa Kanya. Umasa tayo sa Kanya na siya na lang talaga at wala nang iba. Sapagkat habang naniniwala tayo na kayang-kaya natin, which by the way, kasama na po dito ang labis na pag-aala o ang labis na pag-iyak. Kasi these things give us illusion na may ginagawa tayong kapakinabangan eh.
sa ating mga problemang naranasan na para bang kapag lagi tayong nag-aalala, lagi tayong nagdududa at lagi tayong umiiyak, ay napapagaan natin kahit papaano yung problema. Hindi pwedeng mangyari yun. Mas lumalala pa nga ang problema. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, sino sa inyo makapagpapahaba ng kanyang buhay sa pamamagitan ng kanyang pag-aalala? Wala. Walang ginagawang mabuti. Ang labis sa pag-aalala, ang kawalan ng pag-asa, ang pagluha araw-araw. So, whenever we believe that kayang-kaya natin, again, kasama na dito yung mga kawalan ng pag-asa na ginagawa natin o pag-iyak na araw-araw na ginagawa natin, na para mang may ginagawa tayong kapakinapakinabang para matanggap yung problema natin. Kapag ganito ang pakiramdam natin, inisip natin, parang tinatali natin ang mga kamay ng Panginoon natin na gumawa ng magandang bagay sa buhay natin. Kapag iniisip natin na kaya natin. Remember that when human power ends, God's power begins. Let us therefore turn our desperation into blessing by turning sa paglingon natin, sa pagkapit natin sa Panginoon natin. Ito sanang pagdasal nating biyaya kapag may mga matinding problema nang dumating sa buhay natin. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong sapagkat anak niya ako. diringgin ng Mahal Diyos niya ako. ang samo ko. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos ang samo ko. Panginoon, tulungan mo po ako na sa mga matitinding problemang pinagdaraanan ko, huwag mawala ang aking pananampalataya sa iyo. Bagkus ito pa ay magtulak sa akin na mas lalong kumapit sa iyo. Tulungan mo po ako na maging katulad nung mga tauhan sa Ebanghelyo, lalong-lalo na yung opisyal ng sinagoga na kahit sa tingin ko ay wala nang pag-asa, meron pa rin. Basta't ikaw ay nasa aking panig, nasa aking piling. Tulungan mo rin po ako maging katulad ng babaeng matagal nang dinurugo na magtiwala hindi sa tao kundi sa iyo. Hallelujah! 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 Huwag ko nawang itali ang mga kamay mo para gumawa ng milagro sa buhay ko. Tinatali ko ang iyong mga kamay kapag kinakaya ko mag-isa. Tinatali ko ang iyong mga kamay kapag ako'y nagdududa. Kapag ako'y labis na nag-aalala. Hallelujah! Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan mo. Kung lalapit ka kay Jesus, maaring matagal, maaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Malapit Kay Jesus, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Basta't ang Diyos ay huwag mawawala sa buhay mo. At hindi naman talaga. Habang tayo umaasa at nagtitiwala sa Kanya, mas mararamdaman natin siya. May mga delay, may mga interruption. Pero hanggat nandyan ang Panginoon,
makakaasa tayo ng maayos na patutunguhan at magandang direksyon. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparan sa unang-unang ngayon pakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Pakinggan mo kami, mapagkalingang Diyos. Itulot mo sarili namin laging maihandog sa banal mong paggayon. Amin ang ginaganap, pagkalay namin sana'y kalugdan mo. Isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa gisag ng bigay mong kaligtasan. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito'y maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamias ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig ng kamatayan na kanyang nalupig, kaya siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pagkalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang iyumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Ay isang mahal na Birhen ng Lasal at ang Ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inilig namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, Espiritu.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ama, tayo'y natagpuan, binigyan niya ng kalayaan. Tanging kay Jesus mayroong tagumpay. Siyang ating patnubay, siyang ating gabay, siya sa ating nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siyang ating Panginoon magpakailan paman. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay lubin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, tinurin mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mong niisay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad, siya'y nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid, kami mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo na nagiging dahilan para marami din po tayong matulungan. Salamat po sa pagmamahal niyo sa simbahan.
Ang Panginoon na po ang bahalang magsukli sa inyo. Yan po ang lagi naming dasal dito. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain.